So for today's video, no, gagawa tayo ng donut. Ayan, napaka-fluffy. So here is the ingredients, no. Ayan, ilalagay ko siya sa description, yung complete ingredients, tsaka ang measurements. So ito, warm milk pala yan, no. Kahit anong milk, pwede. Basta warm milk siya. Fresh milk or evap. Gumamit ako ng evap. Then ayan, 2 large eggs. Then 1/4 cup of sugar. Brown sugar na ginamit ko kasi yun lang yung available. Yan, dagdag din ako ng salt. Ito yung pinaka-importante, yung instant dry yeast. Make sure na yung instant dry yeast nyo is active. Kasi pag hindi na siya active, pagpatay na yung yeast, hindi aasa yung dough natin ng donut. Ayan. Make sure na natunaw yan siya, tsaka ka mag-add ng flour. Dahan-dahan sa pag-add ng flour since 5.5 cup na all-purpose flour ang ginamit ko dyan. So, dinahan-dahan ko siya pag-add. Una, nag-add lang ako ng 2 cups. Tapos, hinalo ko siya. Tapos, dagdag na naman ako ng 2. Ayan, para talagang unti-unti siyang mahalo ng gusto. Tapos, ito na yung pinaka-last, yung 1.5 cup na flour. Ayan, hinalo ko lang yan siya hanggang sa ma-mix lahat. Make sure talaga na wala siyang buo-buo. Ayan, o. Tapos, after that, gumamit na rin ako ng kamay kasi ang hirap gawin ng wire whisk. So, ginamitan ko na ng kamay, no. Naghugas ako ng kamay. Tapos, pinahiran ko siya ng konting butter para hindi talaga siya mag-dikit-dikit. Kasi, ang hirap, o. Tingnan mo. Ayan, o. Dikit-dikit na siya. Tapos, dyan na ako nagdagdag ng 4 tablespoon na butter. Room temperature lang yung butter, wag yung ilalagay mo sa microwave or iinitin mo or yung melted butter. Mas maganda yung room temperature na butter. Ayan. Halo-halo mo lang yan siya. Siguraduhin mo talaga na wala ng buong butter. Ayan. Para mahalo siya lahat-lahat. Ayan. Kailangan mo lang talaga siyang masamasahin. Ganyan yan siya pag gagawa ka ng dono. Kamay, kamay, kamay lang. Ayan. Para sigurado ka kung may ka naman, may mixer ka naman, 'di ba? Mas madali 'yon, pero wala kasi akong mixer. Kaya ito yung gawin ko. May hand mixer ako pero hindi pwede hand mixer 'yan. Kaya ayan, oh. Yan, malapit na. Tapos bandang dito, oh, bibilogin ko na lang siya. Ayan, oh. Pagkatapos ng bibilogin, tatakpan natin 'yan for 1 hour. So, habang tinatakpan ko yan siya, gumawa ko ng filling ko kanina. Yan. Ayan na yan. Dapat aasa talaga siya, no? Diba? Nag-double yung amount ng dough. So, pagkatapos niyan, ayan, o. Diba, o. Diba, kitang-kita na ang fluffy ng dough. O. Tapos, mamasahin na naman natin ng mga ilang minuto. Magbudbud lang tayo ng konting flour. Yan. Tapos mamasahin lang natin yan ng ilang minuto para mahalo ka siya. Diba? Tcharing! Ang ganda-ganda talaga. Diba? O. Yan. Hahaluin lang natin yung konti. Nagdagdag lang ako ng dyan, ng all-purpose flour. Yan. Haluin mo lang yan siya. Ganyan talaga pag gagawa tayo ng donut, no? Mas more on halo-halo talaga siya. Huwag mo lang i-over, ang tawag dito, over-knead. More or less, 5 minutes, ganyan. Ayan. Binutasan ko lang siya sa gitna. Ayan, nagdagdag ako ng, flour. Binutasan ko sa siya gitna, tsaka ko siya hahati-hatiin into pieces. Actually, hindi pantay-pantay yung pagkakahiwa ko dyan, pagkakahati ko dyan, kasi wala naman hindi ko na siya tinimbang para magpantay-pantay. Ayan. Iniwa ko lang siya on my desired amount, o diba? Binilog ko lang siya. Tapos, nagcut ako dyan, banda, nagcut ako ng parchment paper. Ayan, nilagay ko yan siya dyan. Makikita niyo kung bakit ko nilagyan ng ganyan, kasi mas madali siyang i-transfer. Tapos, tinakpan ko siya. Ayan, while nakatakip yun, tinakpan ko siya. Nagpainit na ako ng mantika. Ayan, tadang! Pinalsa ko lang siya ng konti. Tapos, bago ko siya initin, bago ko siya lutuin, ayan,
i-press ko lang siya ng flat. Ayan, pina-flatten ko lang siya ng konti para mag-flat siya, hindi siya bilog. Kasi mamaya pag pinito natin yung bilog na yan. Yan, i-flat mo lang siya ng konti, huwag mo lang sobraan. Ayan, di ba? Ang cute lang. Tapos, iisa-isahin natin ilagay sa mainit na mantika. O, diba? Mas madali kasi siyang i-transfer. O, diba? Oops. O, diba? Ang cute. O, ang ganda, diba? Yan lang. Pantayan din. Wag mong iiwanan yan kasi isang iglap lang yan. Wala na sunog yan. Antayin lang natin color brown yan siya. O, diba? Yan. Balikta rin. Kailangan siyang naka-deep fry. Kasi pag hindi siya naka-deep fry, konti lang yung mantika mo. Didikit siya sa kawali, sa bottom ng kawali. At hindi siya parang hindi siya maluluto ng pantay. Kasi hindi aabot yung mantika. Ayan. Pinaliktad ko lang yan para tingnan kung pantay na yung pagkakaluto nila. Ayan, tingnan mo yung isa, hindi ko siya na-flatten na masyado. Yung parang nag-bubble siya, parang lumobo siya, bumilog siya. Ayan. Ganyan lang din yung gagawin natin sa iba pang natira. So, ayan, tapos na akong magprito lahat. Dang! Katapos nito is lalagyan natin ng filling. Kalahati nito lalagyan natin ng filling, ayan. Bavarian filling. Gumawa ko ng Bavarian filling kanina. So, ayan, bubutasan natin yung every donut. Ayan, donut. Bubutasan gamit ang chopstick. Mas madali kasi siya. Tapos, parang gagawa tayo ng space sa loob para malagay natin yung filling natin. Yung isang Tupperware, nilagyan ko ng filling. Yung isa, plain lang. Hindi ko na siya hinaluan. Supposedly, lalagyan ko siya ng tawag dito, cinnamon at saka confectioner powder. Pero naubusan ako ng confectioner powder. Ayan. Ayan, Ayan, may isa na tayong nalagyan. Dahan-dahan lang, diba? Pasok mo lang yung piping pipe, yung bag. Ang sarap niya, promise. Try nyo. Actually, nakalimutan ko magdagdag ng tawag dito, yung vanilla dun sa yung filling, yung ginawa kong filling, Bavarian filling. Pero masarap pa rin siya. Try nyo. Ilalagay ko rin yun sa comment section or sa description kung paano kung ginawa yung filling na yan. Diba? Ang fluffy. Yan yung may filling at saka ito yung plain lang. Ang fluffy niya, promise. Try nyo. Diba? Hindi yung pag-press mo sa kanya, babalik siya, ay magpa-flatten siya, hindi.